Hello guys, today tuturo ko sa inyo kung paano i-disassemble itong Phoenix receiver multi-shot. So, ayan, napakaganda. Itong decocker niya, nilagyan ko siya ng goma dito na DIY lang para kasi minsan pag kinakasa ko dito, medyo ano kasi siya, matigas yung spring na tune ko, kaya medyo masakit din siya sa kamay kung wala nitong goma na to. DIY ko lang to, nilagyan ko lang siya ng goma ganyan. Focus ba? Ayan. So unang-una yung gagawin is syempre dapat safety first, walang hangin. Tapos unang-una yung tanggalin is itong nasa ilalim na bolts. So alin lang to na 5 yung sukat. So tanggalin natin. Actually guys, napakadali lang tanggalin at saka napaka simple lang ng design ng Phoenix receiver. So madali siyang i-maintenance. So yan, pag natanggal mo na itong pinaka housing ng trigger niya, taba ko lang sa so ito na siya. So yung trigger assembly, ito dito mo lang din siya matatanggal. So 5 din na Allen screw. So lahat ng parts ni Phoenix receiver is CNC. So yun, so wala na tayong problemahin sa mga kalawang. Ayan, tapos ito may alis muna. Ito yung mismong trigger assembly niya. Ayan, lahat yan CNC made. So stainless lahat. So wala ka nang problemahin na mga ngalawang siya or ano. Then ito na yung mismong receiver. So yung spring ng hammer niya, dito mo lang siya matatanggal. So tanggalin mo lang tong side na to. Then take note lang, kung nakatune na yung baril nyo, tandaan nyo kung saan yung pinaka adjustment nyo nito para kung sakaling ibalik nyo. O kaya naman kung meron kayong chronograph, tandaan nyo yung FPS ng baril nyo kung saan nakatune para alam nyo kung paano siya babalik. So pag natanggal nyo tong cap nya, meron siyang Allen screw dito na adjustment to pang pagpapalakasin nyo yung hammer or ibababa nyo yung tension. So ito yung spring nya. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dito pero parang Misumi spring siya. So then meron siyang spring guide. Ayan, spring guide. Yan. Tapos tanggalin ko muna yung decocker niya. Ito. Tapos yung hammer niya mismo, hindi nyo pa siya matatanggal hanggang din nyo tinatanggal tong sa side lever niya. So tanggalin natin yung sa side lever. Ang kailangan ay 4. Kailangan mo ng 4 na Allen screw. Wait lang. Ito, tanggalin nyo lang tong side na to. Ayun, pag natanggal nyo to, ang sunod nyo naman natatanggalin is yung hammer. So yan, ito yung hammer nya. Yan, stainless din. And then ito, tatanggalin nyo to para malinis nyo yung pinaka side lever nya. So ito ay same lang dun sa nasa pellet pusher nya na ano. Medyo masikip lang to kasi ito yung nagpapasikip sa side lever sa lock nya.
Ayan. And mahaba din yung screw na ito. Doon ka, Alicia. Dali na. Ay, ako mama doon. So, tsaga-tsaga lang. Ayan, hindi pa siya matanggal. Ayan, medyo mahaba tong screw na to. Ayan. And then, matatanggal mo na si pellet pusher na buo. Ayan. Ito yung pellet pusher niya. Tsaka ito yung guide dito nilalagay sa dulo. Ayan. Then, para sa timbol naman, kung gusto mong tanggalin yung timbol, alam ko ano to, tres to. Tres na Allen. So, dito lang yung lock niya. Tapos itong apat na to, sa barrel to. So, bali, ito yung sa timbol. Kahit paluagan mo lang siya, ganyan. Tapos ito, yung ano mo, tulak mo lang siya, unti-unti lang para lumabas siya dito. Ayan. Dahan-dahan lang dahil baka masira mo yung mga o-ring niya. So, yun, lumabas na yung timbol. So, bali guys, ito yung timbol niya. Yan. May o-ring to. Ito, 8x2. So, yan yung o-ring. So, itong o-ring na to, ang purpose niya is para paglapat ng barrel dito, sure ka na walang magiging backfire. Walang magiging backfire yung labas ng hangin niya dito sa timbol. So, take note lang guys, pagka tinanggal niyo to, tandaan niyo yung pwesto nito. Pero may guide naman siya sa itaas. Ito yung sa tornilyo niya. Then, ito yung transfer port na galing sa valve na hangin. So, tsaka siya lalabas dito. So, ayun, meron din tong mga o-ring sa loob ito. May o-ring yan. Hindi ko lang alam yung saktong size niya. 6x1 ata yan. Tapos ito, di ko tanda to. Tapos ito, 14x1. So, ayan, tanggalin natin yung timbol. So, next na natin is yung sa mismong valve niya. So, ako, prepare ko dito, gumagamit ako ng coin pag tinatanggal to. Kaysa yung flat screw. So, mas maganda coin tsaka plies lang gamitin natin. So, yan. Then, wag mo lang siyang bibigyan ng tension. Basta, lang, konting lang, ikot-ikot, ganyan. Yeah. Ayan, meron tong o-ring na malaki sa loob. 3 mm ata yung ang o-ring na ito. Ayan, tapos pagka pwede na siyang i-hand lang. Ayan, ito. Ito lang yung cup niya. And then ito na yung pinaka valve housing niya, guys. Yan, yun nasa loob. So, para matanggal yung valve housing nyo, kailangan ng dos na Allen screw. So, may lock yun dito sa gilid. Yan. Then, kahit di nyo na siya tanggalin, basta lang. Tapos, yun na. Pagka hindi makaya, itulak nyo lang dito sa may niya. Para lumabas siya. Wait lang. Matanggal. Yun, lumabas na. So, taktak nyo lang sa kamay nyo, guys. So, madali lang naman yan. So, ito na yung pinaka-valve niya. So, lang naman to. Body threaded. So, ayan na yung valve niya. So, madali lang naman palapatin to. Itong acetal niya sa valve housing. So, bale ito, yan. Kung gusto nyo linisin, ito. Yan, spring niya. Tapos itong valve housing niya. So, yan. Then, ito. Dito siya lumalapat. Ito yung tinutulak ng hammer. Para labas yung hangin dito sa transfer port niya. Papunta ng timbol. Ayan. Bale, threaded lang naman. Napakadali lang. Ayan. So,
So tatandaan nyo lang guys na pag ilalagay nyo to, pwede nyo siyang silipin dito sa may timbol. Alisin nyo lang tong port na to, itong screw na to. Ayan. Totally alisin nyo talaga siya para masilip nyo ditong part. Ayan, medyo madilim lang guys, pero masisilip nyo yan ditong part kung tama yung butas pag binalik nyo na siya na ganyan. Ayan. So ito na yung mga parts niya. Ayan. So lilinisin ko lang muna bago ko ibalik. Ayun, welcome back guys. So bali ngayon i-set up na natin ulit si Phoenix receiver. Balik natin siya. So ito na yung pag-assemble. So unang-una natin gagawin is yung bulb niya. Ito, lalagyan natin yung bulb. So ako bago ko siya ilagay, naglalagay lang ako dito ng silicone oil sa mga o-ring niya para smooth yung pagpapasukan niya. Parang pampadulas ba? So ayun. So pag sinuot niyo to, ayan, sisilipin nyo dito sa taas kung pasok ba yung pinaka hindi siya masyadong so ulitin natin, palabasin ulit natin siya. Ayan. So dapat guys, pantay na pantay yung butas niya ng lalabasan ng hangin para di masyadong pigil yung niya. So pwede niyo siyang para maayos. So ako kinakamay ko lang pag ayos-ayos sa kanya. Ayan, pantay na ba siya? Tingin ko naman okay na. Patience lang guys sa pag na ito. Kailangan talaga kasi pantay na pantay ito. Tingnan ko ako. Kasi for safety na din, baka mamaya nasa gilid lang yung pinaka niya. So ayan. So dito mali yung napasok ko. Bakit sumimarag? Dito sa gitna. So dito pa lang sa taas guys, i-align nyo na para pagdating niya dito sa may baba is makita nyo align siya. Wait lang guys, i-align ko lang ng ayos. So ayun guys, naayos ko na yung pinaka niya, bulb niya. So pag mahirapan kayong ipapantay siya, pwede nyo naman siyang sundutin dito para lang maging maayos. Basta dahan-dahan lang boss, para di masira yung acetal niya. Ayan, okay na. So okay na ako dun. So pag okay ka na dun, sure mo na sagad siya, ilak na natin kaagad dito sa gilid niya. Ayan. So huwag niyo masyadong higpitan, hand lang, konting hapit lang, ganyan. Tapos pag okay na, so ito naman, so lagyan din natin ng oil konti, pampadulas lang. Ayan, may oil na siya. Then lock nyo na dito. Ayan. Pagka di nyo na mapihit, gamitin nyo na yung coin, yung kanina natin ginamit.
Basta ingatan nyo lang guys yung mga pagsasarado nyo ng ano at paghahapit nyo kasi yung o-ring yan pagka tumabingi yan at nahapit nyo yan mapupunit yan, so doon tayo magkakaroon ng singaw. So mamaya i-test natin to after nating yan, medyo hinigpitan ko lang yun sa akin dito kasi ano to eh, mahalaga tong part na to. Baka biglang tumansik din pagka hindi ayos yung ano. Ayan, so okay na. So ako ang ginagawa ko guys, bago ko ilagay yung ibang parts niya kagaya ng hammer, yung dito yung side lever niya, yung timbal, bago ko ilagay yon, ililigtis ko muna siya. So ilalagay ko muna dito yung tank ko. ito yung tank ko, aluminum lang, wala tayong pambili ng carbon. Ayan, tapos lalagay ko na siya dito. Ayan, dahan-dahan lang din sa paglagay para yung o-ring niya is hindi mapunit. Wait lang, lagyan natin ng padulas para yung o-ring niya is lumapat ng ayos. So ganito talaga yung setting ko, medyo nasa top yung aking gauge para yung quick fill ko is madali siyang ayan. So wait lang guys, ipopost ko muna yung video. Kakaragahan natin to ng hangin. Set up ko lang yung ating compressor. So ayun guys, kakargahan na natin ng ating Phoenix receiver para maligtas natin. So gamit natin is yung Heng. So shoutout sa yung Heng. So buti na nakadiga tayo para hindi na kahirapan sa pagkarga-karga. So basta bago nyo kargahan yung unit, lagi nyo i-check kung masikip na ba yung mga itong sa may valve nya at saka itong sa regulator. Ayan, kung meron naman kayo ng receiver tester, yung maliit lang na nilalagay dito, mas better yun. Pero ako wala ako, kaya ayan, gamitin natin yung tank ito. So set up lang natin. So kargahan ko lang to kahit mga 2K PSI para matest din natin. So gamit natin yellow para mas mabilis lumamig. So start na tayo.
So, yun. Meron na tayong karga na 2,000 PSI. Ayan, 2,000 PSI. So, napakabilis lang. So, check muna natin to. Kung Dabi ko. Ayun ko. may leak to. Lang. So, sorry. Ito lang yung gamit natin pang leak test. So, lubog lang natin dito. Hopefully, wala tayong leak para hindi na tayo ulit-ulit. So, tingin ko naman is wala 2 PSI yan mga boss. Kung merong butas yan kahit konti is magbabubbles na yan. Yung nagbabubbles na nakikita nyo yun lang yung sa may pero wala. Tingnan natin yung ayos. So yun mga boss, wala naman siyang leak. So punasan ko lang muna din video natin ulit. So ayun, so nakargahan na natin. Bali, babalik na natin yung mga parts niya. So punasan na natin yung mga tubig. So, muna kong kinakabit mga boss is yung timbol natin. So, ito yung timbol. So, bali pagkakabit nito, ganun lang din kung paano natin kinuha. So, yan. Tapat lang din natin yung butas niya sa baba. Kailangan yung transfer port niya ng timbol at yung transfer port dun sa may niya is pantay. Sa may valve. Ayan. So, ikot lang konti. Hindi masyadong pantay. So, papantay natin para sure tayo na yung hangin niya is hindi napipigilan. Kasi yun yung isang factor yun para bumababa yung FPS mo. Ayan, antay na. So, lagay na natin yung allen screw para sa timbol. O kung saan naman yung pupwesto ng maayos. Pero check na rin natin sa magazine niya kung sikip ba o luwag. So ito yung magazine nito. Okay na to kasi pag may pellet pusher ka naman, hindi na rin ito matatanggal. Hindi yan basta-basta matatanggal mo. So, adjust ko lang na konti lang. Yan. Papasok at papasok naman yung mga boss kasi may guide yan. Tapos, after nyan, sunod na natin is yung hammer nya. Ay, hindi, yung ano muna, pellet pusher muna. So, ito nga pala mga boss,
technique ko pagka para masilip nyo. Kunyari, nilagyan nyo na ng barrel dito yung receiver nyo. Masisilip nyo siya pag walang pellet pusher. Kung tuwid na tuwid, dapat walang sabit yung simula dito sa, hindi ko alam tawag dito, papunta dito sa timbol, tas yung barrel dapat. Kung may silencer man, tuwid na tuwid yan, boss. Walang kasabit-sabit yan. So, yun. Kabit na natin yung pellet pusher. So, sa pellet pusher, madali lang, boss. Lagay mo lang yung pellet pusher na ganyan. Yan, ganyan. Tapos itong guide niya, kailangan ano din siya dito, nakapasok din. Yan. Tapos, sisilipin niyo na lang, boss, dito sa taas yung pinakabutas niya. Tapos ipasok mo yung mahabang screw. Ito. Ayan. Ito yung medyo mahigpit na hindi ko masyadong kayanin na ayan, no. Wait lang, hindi siya pantay. Ayan. Kailangan pantay yung guide niya tsaka yung sa side lever niya. So then pag okay na, screw nyo lang yan. Yan, dito yung control, boss, para sa lock ni side lever. Kung gusto nyo na masikip yung lock or maluwag lang. Pero mas prefer ko yung masikip para kung sakaling magka-backfire, hindi siya bumubukas pag pumuputok. Sikipan ko na. Ayan. Yan. Tapos after nyan, boss, yung tornilyo dito sa may pellet pusher. So, ito ay same lang na excuse me mga boss. Ayan. Tapos, pag okay na yung ano nyan, boss, bali, ilalagay mo na yung hammer. So, ang tayo ng hammer is ito yung nasa ibabaw. And ito yung nasa ilalim. Ayan. Ayan, may guide naman yan, boss. Tapos, check mo lang, hilahin mo na side lever kung nahihila rin yung hammer niya. So, ayan. Tutog lang sa akin na yung nasa. Then, next, boss, is yung spring. Yan, yung spring. And then, yung guide niya. Pasok mo lang na yun. And then, itong lock niya. So, madali lang naman to. Ano lang to, hand lang gagamitin mo dito sa pagpapasikip. Hindi mo kailangan gamitan ng pwersa. So, yun lang. Pag masikip na, lagay mo na yung decacar niya para sure ka na align yung hammer. Okay. Okay na. So, hindi pa siya makakasa kasi wala pa yung trigger mechanism. So, yung trigger mechanism naman is ganito lang siya paglalagay niya. Bali, lalagay mo lang na ganyan. Yan. Then, kailangan pantay na pantay ito, boss, bago mo tornilyohan siya. Ayan. Yan, pwede mo na siyang i-try, boss, mga boss, kung nakakasya siya. So, ako try ko. So, ayun, nakakasya siya, mga boss. Hindi ko lang pwedeng paputukin kasi masyadong maingay ito, wala siyang barrel. Pero yan, nakakasya siya. Ito yung safety niya. Hindi siya na ano, kahit ganyan-ganyanin yan pag nakababa ito. Hindi siya
mapupul, hindi papalo yung hammer niya. So pag nakataas to at pinit mo yung hammer, papalo siya. Ayan, tapos lagay mo na yung trigger housing natin. Baba mo yan pag hindi nagpapat. Ayan, boss. Ayun, okay na. Diba? Hindi siya napipindot, guys. Pagka nakataas to, yan, pwede mo siyang pindutin. Pagka, ilan mo to. Yan, mapipindot mo na. So, ayun lang. Yun lang para doon yung video natin sa pag-disassemble at sa pag-assemble na itong Phoenix receiver. So, kung gusto nyo rin tong gantong side lever na receiver, so lagay ko na lang yung link ng ni Choy Allison dyan sa baba. So, siya yung legit seller ng Phoenix receiver. So, napakaganda guys. Sulit na sulit sa presyo niya. Hindi ako nang hinayang nang binili ko. Tsaka, sa next natin video siguro, pag dumating na yung upgrade, nag-upgrade kasi ako ng barrel, boss. From DBB to steel barrel. So, pag dumating na yon, siguro videohan ko na lang din yung pag-tune. At tsaka para makita nyo kung gaano kalakas tong receiver na to. So, ayun lang guys. Thank you sa panonood.